Nang makalayo na nga kami sa purok ay saka pa lamang kami naging kampante. Teka, si Carl nasaan? Tanong ko. Anak ng toko, nandito lang ako sa gilid mo. Grabe ka naman sa akin. Parang sinabi mong ganun na lang ako kaitim para hindi mo makita. Birong wika ni Carla. Sabay ikinawit ang kamay sa braso ko. Kagad naman akong umiwas at sinabihan siyang huwag niyang ikawit sa braso kong kamay niya. Dahil baka mapagkamalan kami magjowa nun. Ayaw mo ba nun? Nagkaroon ka ng instant jowang maganda. Hoy Carlita, mahihiya ka nga sa sarili mo. Tungo, lakas ng radar sa sarili, kala mo maganda. Bulalas na wika ni Jenica kay Carlon. Abat nagsalita yung babaeng may lahing tikbalang. Pawi ni Carla kay Jenica. Nagkatawanan kaming magkakasama dahil sa alam naman naming nagbibiruan lamang ang mga ito. Sanay na kami kapag magkasamang dalawa. Tumigil lang kayo. May mission tayo ngayon. Hindi ito yung oras ng asaran. Saka na kayo magbiruan pag natapos na natin tong binigay sa ating trabaho. Ito kasing babaetang to eh. Kung makakontra sa akin, akala mo kasintahan. Asus, ikaw naman, daig pa yung jowa ko makalapit. Akala mo lintang nakadikit. Sagot ni Jenica. Sandali, tumahimik muna kayo. Saway ko sa kanila nang may maramdaman akong kakaiba. Sinenyasan ko silang magmadaling maganap ng mapagkukublihan at huwag lilika ng ingay anuman ang mangyari. Agaran naman silang nagsipulasan at naghanap ng mapagkukublihan nun. Mabuti na lang at nasa parting kakahuyan pa kami ng mga sandaling ito, kaya't mabilis lang kaming nakapaghanap ng mapagtataguan. Nagpakawala ako ng sabulag sa paligid at nagtaas na rin ako ng puder sa katawan. Hanapin nyo! Hindi pa nakakalayo ang mga yon! Pasik na utos ng boses na matanda. Marahan akong sumilip mula sa pinagkublihan at doon nga ay nakikita ko ang isang matandang nakahubad pang itaas nun. Nanlilimahid ng langis ang katawan ng matanda. May namumula itong mga mata. Anak nang naman oh! Nasundan pa kami. Hindi pwede to. Kailangan ko mag-isip ng paraan para hindi matuntun kung saan kami nanunuluyan. Saglit na inilibot ko ang paningin at isa-isang kinakabisa mga kasamang nilalang na matanda. Daniel, ano gagawin natin? Tanong ni Carla sa akin. Dito lang kayo. Ako na yung bahalang makipagpatayin sa mga aswang na yan. Ano gagawin mo? Hindi ko sinagot ang tanong niya. Sali pa'y pinasyal ko ang mga mata at inalam ang bawat sulok ng paligid nun. Sandali, anong gagawin mo? Manood ka at huwag na maraming tanong pa. Manood? Kung umalis na lang kaya tayo. Tingnan mo nga ang dami nila. Paano natin sila matatalo kung kakalabanin natin sila ngayon? Suwestyon ito. Hindi pwede. Hindi natin pwedeng hayaan yung mga aswang na yan na masundan tayo hanggang samahin ng mga ado. Marami yung mapapahamak ng mga inosenteng tao doon. Bago pa man makapagsalita ni Carl, ay nagmadali na akong kumilos. Marahan kong nilapitan ng isa sa mga ito at walang ingay na ginilitan ang leeg gamit ang punyal. Nang mapatay kong isa sa mga kalaban, nilapitan ko naman ang isa pa. Pero bago ko pa man ito malapitan ay naramdaman ko na lamang na may sumunggab sa likuran ko noon. Napangiwi at halos lumiyas na ako nang maramdaman ko kung gaano kasakit ang matalas na kuko ng nilalang na kumalmot sa likuran ko. Anak ng pating, nabasag ng aswang yung sa bulag na pinakawalan ko Nung sunggaban ako ulit ng nilalang, inihanda ko ng sarili ko. Walang pag-aalinlangang sinalubong ko ang nakakapangilabot na aswang at walang tigil na pinagsasaksak yon. Isang malakas na pag-atungal ang naganap ng gabing yon. Sunod-sunod na nagsipagpulasan ng ibang mga nilalang na kasama ng matanda at mabilis na sumugod papalapit sa amin. Tol, ilag! Sigaw ni Eric. Mabilis na sinunggaban ng isa na napasugod sa akin noon. Hinataw ko naman ng saksak ang matandang nilalang na papalapit sa akin pero kahit anong gawin kong pag-amba, hindi ko man lang ito matamatamaan.
Nang matamaan ko naman yon, hindi man lamang ito nasugatan. Dumulas lamang sa katawan nito ang punyal. Anak ng, ano klaseng aswang tumatandang to? Bakit hindi tumatalab yung punyal? Isang malakas na pag-atungal lamang ang naging tugon ng nilalang. Na tila ba natutuwa pa ito sa ginawa ko. Inulit ko muli ang sunod-sunod na pagsaksak dito. Pero ganon at ganon pa rin ang nangyari. Tila pinaglalaruan lamang ako ng nilalang. Kaya naman inis na ako ng mga sandaling yon. At konting-konti na lamang ang pasensyang natitira sa akin. Huminga ako ng malalim at nag-isip kung ano ang pwedeng pambasag sa ginawa niyang pambakod sa sarili nito. Alam ko kasing may inusal itong orasyon. O kaya ay may nakabaon na mutya sa katawan niya. Kaya ganon. Mag-isip ka, Daniel. Mag-isip ka kung anong dapat gawin. Wika ko sa sarili. Nang makapag-isip-isip na ako, ay inusal ko na ang orasyong pambasag sa mutya ng pangil ng kidlat. Pangtsamba lamang yung ginawa kong pag-usal ng pangbasag ng poder sa mutya ng pangil ng kidlat. Habang naglalaban kasi kami ng matanda, napansin kong napakaliksi niya at daig pa ang kidlat sa liksi ng pagkilos niya. Kaya naman naisip kong baka may nakabaong pangil ng kidlat sa katawan niya. Kaya walang epekto dito ang mga ginawa kong pakikipaglaban. Matapos kong banggitin ang orasyong pambasag, tagumpay, natamaan ko ang matanda. Nasugatan ko ito sa dibdib kaya't nanlaki ang mga mata nitong mabilis na napaatras nun. Paano mo nalaman kung ano yung pangontra sa ginawa ko? Naku naman, Tatang. Marami na akong nakalabang mas matindi pa sa lakas na ipinakita mo. Kaya madali lang sa akin kung paanong alamin kung ano yung pambasag sa ginawa mong puder. Yung totoo lang, sinambahan ko lang talaga yon. Nagkataon lang. Tara na, tanda. Tapusin na natin to para makauwi na kami. Gutom na ako eh. Gusto ko na maghapunan. Pumuesto na ako para sugurin na sana ang matanda. Pero nakita ko itong marahang umatras at kumisin ng nakakaloko. Huwag ka munang mayabang. Huwag ka munang magdiwang, binata. Hindi pa to ang tamang oras para dyan. Magkikita at magtutuos pa tayo. Wika nito. Abot talaga na. Hindi ko na natapos pang sasabihin dahil sa narinig kong malakas ng sumigaw si Jenica. Nang lingunin ko ito sa kinaroroonan, dinaganan na ito ng nakasagupa niya at nakaamba na ang matutulis na kuko ng nilalang para itarak sa sikmura ng dalaga. Dahil sa pag-aalala ay walang pagdadalawang isip na kumaripas ako ng takbo papalapit sa dalaga at akmang tutulungan na ito. Pero nauna nang nakalapit si Eric. Mabilis na hinatak ang nilalang at walang pag-aalinlangang inihambalos sa lupa sabay binigwasan yon. Ano ba yan? Ang epal naman. Pagkakataon ko na sana yon para magpakitang gilas sa dalaga at baka sakaling bumalik sa akin yung atensyon nito. Agaw eksena naman tong si Eric na yon. Napabuga na lamang ako ng hininga habang pinagmamasdan ng dalawa. Nang maalala kong matandang aswang, tinignan ko ito sa kinatatayuan pero sa kamalas-malasan ay wala na ito. Tanging mga patak-patak na lamang ng dugo nito ang nakita ko noon. Talaga naman, nakakainis. Nakatakas pa yun Kumamalasing ka nga naman Tulungan mo akong alalayan si Jenica. May sugat siya. Tawag sa akin ni Eric noon. Nang makita kong hawak-hawak ni Jenica ang tagiliran niya at may dumadaloy na pula, ay kayo na lamang ang pag-aalala ko. Nagmadali na akong tumakbo papalapit sa kanila at mabilis nang sinaklolohan ng dalaga. Dali-dali kong hinubat ang damit ko at iyon ang pansamantalang nilagay ko sa sugat ni Jenica noon. Sumampa ka sa akin, sambit ko. Mabilisan nang pinasampa sa likuran ko ang dalaga at nagmadali na kaming maglakad pa uwi. Lakad-takbo ang ginawa ko. Samantalang ang mga kasamahan ko naman ay nakasunod lamang habang nagmamatyag at pinapakiramdaman ang paligid. Jenica, huwag ka matulog Maraming dugo Ang pilitin mong huwag matulog. Baka hindi ka na magising.
Daniel! Rinig kong sambit ng dalaga at humigpit ang pagkakakapit nito sa balikat ko. Malapit na tayo sa bahay. Sandali na lang. Nang tingnan ko kaninang sugat niya, napakalalim talaga nun. Mukhang maraming dugong nawala sa kanya. Sinisi ko ang sarili ng mga oras na ito dahil inuna ko pang magmayabang sa matandang aswang kanina at nawala sa isipan kong pinagtutulungan na pala si Jenica. Kung hindi pa sumigaw, hindi ko pa siya mapapansin. Nang makarating na kami sa bahay ay mabilis ko nang hiniga sa mahabang upuan ng dalaga. Anong nangyari? Tanong ni Mang Ado na mabungaran kami nito. Mang Ado, si Leslie po nasaan? Tanong ko. Patawag po si Leslie. Kailangan ko yung tulong niya. Utos ko at wala na akong pakialam kung tumaas ng boses ko ng mga oras na yon. Mabilis namang pinuntahan ni Mang Ador ang anak niya sa silid nito. Natatarantang lumapit sa amin si Leslie bit-bit ang mga gagamitin niyang panggamot kay Jenica. Grabe ang tensyong nararamdaman ko ng gabing yon. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Lumabas na muna kayo. Doon muna kayo sa balkonahe dahil gagamutin ko lang siya. Sumunod ang lahat maliban sa akin. Sinabihan ako ni Leslie na magpaiwan dahil ako ang magiging alalay niya. May mga iuutos daw siya sa akin kaya huwag akong lumabas nun. Nang makalabas na ang lahat ay sunod-sunod akong napalunok ng laway. Halo-halo ang nararamdaman ko. Hindi ko alam. Sa tanang buhay ko ayun pa lamang ang unang pagkakataong makita ko ang kababata ko sa ganong pangyari. Wika ko pa nga sa isipan ko habang pilit na iniiwas ang tingin sa dibdib niya. Gawa ng hinubaran ni Leslie yon. Mabuhay at magtayuan ang lahat ng magtayuan sa katawan ko. Wala na akong pakialam. Basta ang mahalaga lamang sa akin noon ay mailigtas ni Leslie sa kapahamakan nito. Mag-relax ka lang, Daniel. Natataranta ka. Tingnan mo, nangangatog na yung kamay mo. Wika ni Leslie noon. Pasensya na. Malalim yung sugat na natamo ni Jenica. Kailangan niya magpahinga ng ilang araw. Mamaya dudugo at magka-impeksyon yung sugat niya eh. Mas mabuting dito na muna siya sa bahay para matingnan ko. Akala kong iisa lamang ang natamong sugat ng dalaga noon. Mali pala. Dahil sa may mga sugat din siya sa braso at sa likuran. Tatahiin umano ni Leslie ang mga malalim na sugat na yon. Maraming salamat, Leslie. Kung wala ka siguro, hindi ko alam kung anong mangyari sa kanya. Hindi ko siya nabantayan. Huwag mong sisinang sarili mo, Daniel. Walang may gusto sa nangyari. Isa pa sa ganyang gawain ninyo, asahan na nating may mga pagkakataon talagang mangyayari mga ganitong klase. Alam ko yun pero iba na yung usapan pagdating kay Jenica. Siguro kung sa akin nangyari, baka kaya ko pa pero sa kanya, hindi ko siya kaya makita ng ganyan. Matanong ko lang, Daniel, may gusto ka kay Jenica? Natigalgal ako sa kinatatayuan at hindi makasagot sa tanong ni Leslie. Hindi ko kasi inaasahang itatanong niya sa akin yon. Alam ko na yung sagot, hindi mo na kailangang sagutin pa. Wika niya. Teka. Hindi ko na inituloy pa ang sasabihin na magwika si Leslie ng, para sa akin lang ha, kapag ang isang tao ay nanahimik matapos tanungin ng ganong klaseng tanong, ibig sabihin nun oo ang sagot. Nahihiya at napakamot na lamang ako sa ulo. Hindi ko kasi alam kung anong isasagot ko sa mga sinasabi niya. Pwede mo na silang papasukin. Baka nilalamok na sila sa balkonahe. Biro niya matapos suotan ng damit si Jenica. Lumabas na nga ako at sinabihan ng mga kasamahan kong pumasok na sa loob ng bahay. Kinabukasan, ipinagpaliban na muna namin ang gagawing pagmamanman sa Karatig Purok. Itinuon ko muna ang buong oras ko sa pag-aalaga kay Jenica. Kung hindi ko lang kayo kilalang kilala isipin ko mag-shota kayong dalawa. Nakakaselos ha? Wika ni Eric. Nang madat na niyang inaasikaso ko sa pagkain ng dalaga. Umalis ka na nga. Naaalibadbaran ako kapag nakikita kita. Doon ka sa iba. Maghanap ka ng pwede mong kulitin. Aray, ang sakit mo naman. Pagtabuyan ba naman ako? Ano ba kasing kailangan mo? Di ba may inutos sa'yo si Mang Ado? Tumango si Eric at nagwikang tapos niya nang gawin ang mga itinuutos ni Mang Ado noon.
Inabot niya ang bitbit na plastic at sinabing pagkain daw yan para kay Jenica. Sinamahan niya raw kasi si Leslie nang pumunta ito sa bayan kanina. May nakita siyang pagkain at sumagi sa isipan niyang dalaga. Dahil paborito ni Jenica ang pagkain yun kaya binili niya. Kainin mo yan, Jenica. Paborito mo yan eh. Aniya, sabay kindat. Tinaboy ko siya at sinabihang lumabas na ng silid dahil magpapahinga ng dalaga. Nagmatigas pa si Eric at patuloy pa rin ito sa pangungulit. Kaya naman lumabas na rin ako ng silid ni Jenica para makapagpahinga na nga ito. Daniel, my love, may problema tayo. Patiling wika sa akin ni Carla. Habang humahangos itong patakbong lumapit sa akin na makalabas na ako ng silid noon. Anong problema? Tanong ni Eric. Sumama kayo sa akin. Nagkatinginan kaming dalawa ni Eric bago mabilis nang sumunod kay Carl. Nang makalabas na kami ng bahay, nagulantang ako nang makita ko ang isang matandang babaeng mayakap-yakap na binatilyo habang naglulupas ay na umiiyak noon. Magsasalita pa sana ako pero halos bumaliktad ang sikmura ko nang makita kong wala na itong buhay. Halos lumabas na ang lamang loob niya sa tiyan. Naglalapot din ang bibig ng binatilyo na barabang nilason muna ito bago walang awang pinatay ng kung sino man. Tiningnan naman ni Leslie ang binatilyo tapos nagpapailing-iling na tumingin sa akin noon. Kailangan na nating tapusin yung kalokohang ito. Sambit ko kay Eric at tinapik siya sa balikat. Pumasok na kami sa loob ng bahay at hinayaan na lamang si Mang Ado at ang anak nitong dalaga ang umasikasa sa bangkay na yon. Makaraan ng ilang sandali, pumasok na rin ito. Agaran naman itong tinanong ni Eric kung sino ang pumatay sa binitilyo. Sa tingin niyo, Mang Ado, may kinalaman ng nangyari kagabi doon sa namatay na binatilyo? Huminga muna ng malalim ang matanda bago ito tumango. Malakas din ang kutob niya. Dapat huwag na nating patagalin to. Kailangang resolbahin na kaagad natin ang problemang to para matapos na at makauwi na tayo sa kanya-kanyang tahanan. Tama. Dapat tapusin na natin to para wala nang iba pang mga inosenteng tao'y madamay. Alauna ng hapon, nagtipon-tipon ang lahat. Pinag-usapan na namin ang tungkol sa kung paanong sugurin ng mga nilalang. Pinayuhan kami ni Mang Ador na kahit anong mangyari, wag naming saktan ng mga inosenteng taong naninirahan sa Karatig Purok. Wala umanong kinalaman ng mga yon kaya hanggat maaari ay wag naming idamay ang mga ito. Huwag ka mag-alala, Mang Ado. Hindi naman po kami katulad ng ibang mga manunugis eh. Tumango ito at nagpasalamat. Matapos kang mag-usap-usap ay napagkasunduan naming lahat na sa gabi na namin susugurin ng mga ito. Kapag kasi susugad kami sa Karatig Purok na may liwanag pa, nangangamba kaming baka may madamay na inosenteng tao, lalo ng mga kabataan. Mas mainam na yung gabi kami susugod kung kailan tahimik ng buong paligid para walang madadamay na inosente. Gaya ng ipinangako namin kay Mang Ado. Bilog ang buwan ng gabing yon, kung kaya't hindi kami mahihirapang makipagharap sa kanila. Jenica, aalis kami mamayang gabi ah. Si Leslie na muna yung bahala sa'yo dito. Huwag kang pasaway. Sumunod ka sa lahat ng mga sinasabi niya. Saan kayo pupunta? Nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko ba sa dalaga kung saan kami pupunta nun. Susugurin niyo ba yung mga aswang sa Karatig Purok? Tumango ako at sinabi sa kanyang kailangang matapos ng problemang kinakaharap ng mga taga-baryo bago pa mahuli ang lahat. Sinabi ko din sa kanyang tungkol sa bangkay ng binatilyong pinatay ng aswang. Sasama ako. Wika nito at akmang tatayo na pero mabuti na lang at maagap ako nun. Kaya mabilis ko siyang inalalayan. Hindi pa magaling yung mga sugat mo. Dito ka na lang sa bahay. Si Leslie na muna yung bahalang titingin sa'yo dito. Hindi pinakinggan ng dalagang sinabi ko. Iginiit niyang kagustuhang sumama. Sinabihan ko siyang mahihirapan lamang kaming makikipagharap doon kung sasama pa siya. Tsaka hindi niya naman kaya makipaglaban dahil sa kalagayan niya. Nakailang diskusyon muna kaming dalawa ng dalaga bago ito nakinig. Pangako, babalik kami. Uwi kaming kompleto. Walang labis, walang kulang.
Huminga lamang ng malalim ang dalaga nun at hindi na tinugon ang sinasabi ko. Para bang nagtatampo. Huwag ka na magtampo. Babalik kami kaagad, pangako yan. Nag-aalalang tumango ito bago ko sinabihang mag-ingat umano sa kakaharapin namin. Pinisil ko ang kamay niya ng marahan at sinabihang huwag siya mag-alala dahil palagi naman akong mag-iingat alang-alang sa kanya. Hindi ako nag-aalala. Nagsasabi lang ako. Anya. Mamaya pag-uwi ko, may sasabihin ako sa iyo, Jenica. Hintayin mo ako. Ako din, may sasabihin din ako. Matapos nga naming makapag-usap, lumabas na muna ako ng bahay para makalanghap ng hangin. Iniisip ko pa lang ang nangyari sa dalaga ng nagdaang gabi. Nagpupuwis na ako sa galit noon. Tol, handa ka na ba? Tanong ni Eric. Nilingon ko ito at tumangot sinabihang handang-handa na ako. Sisiguraduhin kong ipaghihiganti kong nangyari sa kababata ko. Ako rin. Ubusin ko lahat ng mga aswang sa purok na yon. Gaganti ako sa ginawa nila kay Jenica. Hindi na lang ako umimik pa. Alam kong i-epal na naman tong si Eric eh. Lahat na lang ng gagawin ko para sa dalaga, ginagawa niya rin. Tol, matanong ko lang. May gusto ka ba kay Jenica? Tanong ko. Ilang segundo muna ang katahimikan bago sumagot ang binata nun. Tumango ito at taas nung nagwika. Matapos lamang ang kinakaharap naming problema. Formal na umano itong manliligaw sa dalaga. Lalakasan niya ng umano ang kanyang loob nun at sasabihin sa dalaga ang tunay niyang nararamdaman. Humingi pa ito ng payo sa akin kung ano mga dapat niyang gawin at kung ano ang iba pa mga paborito ng dalaga. Matalik naman daw kaming magkaibigan ni Jenica kaya alam ko umano ang mga gusto at hindi gusto ng dalaga nun. Pinayuhan ko siya na kung talagang gusto niyang dalaga. Tuklasin niya na lang mula rito ang mga gusto nito. Huwag ako yung tanungin niya at huwag siyang humingi ng payo dahil wala akong maibibigay. Kinagabihan ay muli akong nagpaalam sa dalaga. Nagwika naman siya mag-iingat daw ako at umuwi ka agad dahil maghihintay siya. Huwag ka mag-alala. Uwi ako kaagad. Isang mahigpit na yakap ang ikinawad ng dalaga nun. Para namang lumukso ang puso ko dahil sa tuwa. Matapos niyang gawin ito. Gumanti ako ng mahigpit na yakap sa dalaga. Sige na, alis na kami. Hinihintay na ako ng mga kasama natin sa labas ng bahay. Paalam ko. Malungkot na tumango ang dalaga. Ewan ko ba pero ng mga sandaling yun ay nakaramdam ako ng pamimigat ng katawan at parabang ayokong malayo sa tabi ko ang dalaga. Bigat na bigat ang paa ko habang humahakbang palabas ng silid. Tol, bilisan mo na. Alis na tayo. Nandyan na. Nang makumpleto na kami ay agaran na nga kaming umalis at nagtungo na sa Karatig Purok. Pasado 8:00 na nang makarating kaming lahat. Napakatahimik na ng buong paligid at sa palagay namin ay tulog na ang mga ordinaryong tao. Maliban na lamang sa mga aswang dahil alam naman nating lahat na sa gabi gising ang mga ito. Kaagad na nagmuestro si Mang Tinong, ang pinaka nakakataas sa aming mga antingero, kung ano ang mga dapat naming gawin. Nang magkaintindihan na ang lahat ay sinalakay na namin ang bahay ng mga pinaghihinalaang aswang nun. Isa-isa naming inalam kung aswang nga bang nakatira sa mga kabahayang pinaghihinalaan. Nang makumpirma naming tamang ang hinala namin, pinagpapatay na namin ang mga ito. Pero bago pa man kami mga lahati ay natunugan na kami ng iba pa. Kung kaya naman ay nagpulasan ng mga yon at isa-isa kaming pinagsusugot. Dahil sa nakapaghanda naman kami at marami kaming baong armas at proteksyon, kayang-kaya naming makipagsabayan sa mga ito. Walang tigil na patayan laban sa mga aswang ang naganap ng gabing yon. Bitbit ang buntot pagi ay walang sawang pinaghahambalos ko ang mga yon. Akmang lalapit pa lamang ang mga ito at pagtulungan akong dambahin, ay hinahataw ko na kaagad sila ng bitbit kong buntot ng pagi. Sa tuwing natatamaan ng isa, at tungal ang umaalingaw-ngaw sa purok na yon. Mga animal kayo!
Bakit sa tingin niyo ba hahayaan namin kayo magparami rito na parang mga bubuyog? Gigil kong wika habang paulit-ulit na pinaghahampas ng buntot pagi sila. Dahil sa pagiging agresibo, wala nang kinatatakutan ng mga yon. Sugod na kong susugod. Patay kong patay. Ang mahalaga sa kanila ay makalamang sa laban. Nung makita ko ang matandang nakasagupa ko nung nakaraan ay mabilis akong nag-usal ng orasyon. Inihip sa kamay. Mabilis na sinugod ang matanda. Na sa palagay ko ay yon ang pinuno sa kanila. At yun rin ang nagpaparami ng lahi. Hindi na ako nag-isip pa ng kung ano-ano. Dali-dali na akong tumakbo at nang medyo makalapit na ako ay inundayan ko na ng sapak yon. Siguro ay hindi nito inaasahan ang gagawin ko. Nakaisang puntos ako doon. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Pagkabagsak nito sa lupa, muli ko na naman itong inundayan ng sapak. Hinataw ko ng hinataw sa sikmura ang nilalang. Tumawa lang naman ang nakakalokong aswang at parabang nang aasar pa. Kaya ang ginawa ko ay kinuha ko ng punyal. Mabilis na itanarak sa lupa. Sabay saksak sa tagiliran niya. Dali-dali itong tumayot walang kahirap-hirap na binuhat ako't inihagis. Napangiwi ako at nang tumama sa malaking bato ang tagiliran ko, pagbagsak ko sa lupa. Pakiramdam ko ay may nabali yatang buto sa tagiliran ko noon. Kaya naman ilang segundo muna ang lumipas bago ako nakatayo. Nagbabaga ang mga matang tinitigan ako ng matanda. Bago muling sinugod. Sa sobrang bilis nga ng pagsugod sa akin noon ay hindi pa man ako nakatayo ng maayos ay muli na naman akong bumagsak sa lupa. Hindi ko na malayan ang ginawa nitong pagsugod. Pagkabagsak ko ay walang habas na pinagkakalmot niya ako. Sinaluko yun gamit ng mga braso. Kaya naman imbis sa mukha ko tumama ang mga mahabang kuko nito ay sa braso ko yung tumama. Ramdam na ramdam kong sobrang napakahapdi na ng mga sugat na natamo ko mula sa nilalang. Hindi pa ito nakontento. Umalis ito sa pagkakadagan sa akin at mabilis nang hinila ang kabilang pa ako. Napasigaw na ako dahil sa sakit na nararamdaman nung sumayad ang dibdib ko sa maliliit at matutulis na batong nadadaanan ng katawan ko. Napapamura na lamang ako sa isipan. Noong makapag-ipon na ako ng lakas, ay buong lakas at buong tapang na sinipa ko ang nilalang. Pinagsisipa ko ito hanggang sa nabitiwan na ako noon. Nang makabitaw, tumayo ako at hindi na nagsayang pa ng panahon. Nilapitan ko ang nilalang at paulit-ulit na ibinao ng punyal sa dibdib niya. Hanggang sa nangingisay-ngisay na yung bumagsak sa lupa. Anak nang, yun lang pala yung katapat mo eh. Pinahirapan mo pa ako. Nang tuluyan na itong malagutan ng hininga, tinulungan ko naman ang iba ko pang mga kasamahan. Umabot ng ilang oras bago namin nagapi ang lahat. Nang masigurado naming wala nang natira, inutusan kami ni Mang Tinong na magbungkal ng lupa. Laliman umano namin, kailangan lampas sa 3 malalaking tao para kahit anong mangyari ay hindi na makabangon ng mga ito. Tulong-tulong na kami sa pagbubukas sa malawak at bakanting lupa noon. Makalipas ang ilang oras, bago pa man tabunan ng lupa ang mga bangkay ng nilalang na napatay namin, may mga inusal muna mga orasyon si Mang Tinong. Matapos tabunan ng lupa ay muli na naman itong nag-usal ng orasyon at nagputol ng kahoy. Itinusok sa puntod ng mga aswang. Tagumpay kami. Pagpasok ko pa lang sa pintuan ay nakita ko na si Jenica at Leslie. Kanina pa umano sila nag-aabang sa pagdating namin. Patakbong lumapit sa akin si Jenica at niyakap ako ng mahigpit. Nagulat ako sa ginawa ng dalaga at nung tingnan ko si Eric, kita ko sa mga mata niya ang sakit na naramdaman. Ayokong saktan ng damdamin ng kaibigan at kasamahan ko, kaya naman medyo lumaylo muna ako ng bagya sa dalaga. Hinayaan kong siya mismo ang mamili sa aming dalawa ni Eric.